nung nagdaang eleksyon, ang tunay na representante ng mga driver at operator, hindi naging dahilan ito para bitiwan ni Caruben ang nagpapatuloy na laban sa napipintong PUV Modernization Program na partikular na nakatutok ang gatilyo sa mga traditional na jeep. Driver din ang tatay ko. Tricycle nga lang ang minamaneho niya. Subalit sa kabila nito, pamilyar ako sa araw-araw na problema ng pamilya ng isang driver. Malaking hamon ang makabuo ng boundary, pero mas malaking hamon ang lagpasan nito kasi yun lang ang tiyak na may uuwi para sa pamilya. Ngayong guro na ako sa isang pampribadong paaralan sa Pasay, mas nakikita ang hirap na kumita para mabuhay. Mas gusto ko silang bigyan ng pagpupugay higit sa dati na namin ginagawa. Sa mga mananakay na nakikinig, umarap si Caruben sa pwesto ng terminal na nagsasakay ng mga pasaherong pa-SM Mall of Asia. Mahigpit ang kapit niya sa megaphone. Saan man tayo makarating, makatapos sa mga anak, magkaroon ng magandang trabaho, makapunta sa abroad, tandaan natin minsan may isang tsuper ng jeep na nagatid sa ating mga destinasyon. Ang paisa-isang palakpak ay nagtuloy-tuloy hanggang sa marami ng mga tao ang kumakamay at kumakaway sa amin nina Caruben, Dani at Glenn. Bagaman bakas pa rin sa mga mata ng marami ang pag-aalala dahil saan kamay nga naman ng Diyos nila kukunin ang sinasabi ng gobyerno na ipapalit ng Egypt galing China na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Yung presyo pa lang ng sinasabing alternatibo ay malinaw ng indikasyon kung para kanino ang sinasabing pag-unlad na ito. Umikot pa kami ni Glenn at Caruben sa iba pang kalapit na Joda, Toda at Poda. Bukod sa issue ng phase-out, hindi pa rin bumababa ang presyo ng langis at mga bilihin. Wala pa rin malinaw na polisiya ang gobyerno sa sinasabing problema sa droga, maliban sa pagpatay ng paulit-ulit sa maliliit at pagkakanlong sa mga gangguhalang drug lord. At ito na, paglilinis sa mga kasalanan ng dating diktador dahil sa nakaambang magpapalibing dito sa libingan ng mga bayani. Bago kami kumalas sa isa't isa, nagpasalamat kami kay Caruben dahil pumayag siyang bumaba sa amin sa Pasay sa kabila ng kanyang mga tungkulin sa national. Salamat, Marcos. Malaking bagay ang presensya niyo sa labang ito. Hindi ito kayang mag-isa ng mga tsuper. Importante ang suporta ng lahat ng sektor, lalo na ng mga guro at kabataang gaya na tumingin din sa kay Glenn. Kumamay kami at nagpaalam. Naglaro sa araya ko kung paano na lang kung ganito katatalas at kauhusay ng mga leader ang nasa kongreso. Pagsakay ni Caruben ng jeep, biyaheng Pabendia, nakalimutan kong ibigay sa kanya ang isang dokumento ipinaabot ng isang kasamang driver. Sa pagod at dami ng gawain, ay nakaligtaan ko na sa aking bag. Hahabulin sana namin ni Glenn, kaso tuluyan ang nakalayo ang kanyang sinasakyan. Maraming salamat po.